Magandang umaga po sa lahat. Samahan niyo po ako sa pagbasa po ng salita ng Panginoon sa Psalm 18 verse 30. Psalm 18 verse 30. Kahit anong version po, English or Tagalog, wala pong problema. Psalm chapter 18 verse 30. Sabay-sabay po nating basahin in 1, 2, 3. God's ways is perfect. All the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to Him for protection. Ang Diyos pong magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sige po, bago po tayo maupo, pwede niyo po bang tignan yung katabi niyo? Kamayan niyo po sabihin, ang ganda mo today. Kaya ang pogi mo today. Marami po sa atin, may kakilala po tayo, no? Hindi naman tayo yun eh. Di ba? Marami po tayong kakilala, gustong-gusto nila sila yung nasusunod. Tama po ba? They feel like na sila dapat yung susundin, sila dapat yung papakinggan, sila dapat yung final say. Masama loob pagka papayuhan mo sila. Masama loob kapag itatama mo sila. Alam naman na nilang mali sila pero hindi, gusto ko ako masusunod eh. Bakit po? Because we want sovereignty over our lives. Gusto natin tayo nagda-drive ng sarili nating buhay. Ayaw natin yung payo ng iba. Bakit? Bakit? Ako nakakakita nung nangyayari sa akin na. Ako dapat masusunod. Pero po, yung ba talaga yung winning formula para manalo tayo sa buhay? Yung pag ikaw yung may control ng ikaw sa sarili mo. Meron pong isang podcaster, sabi niya, mas okay yung kalahating pakwan kesa sa isang buong orange. Ulitin niyo po mas okay daw po yung kalahating pakwan kesa dun sa isang buong orange. When we force na tayo yung mananalo, tayo yung masusunod sa buhay natin, and we run things based dun sa gusto natin, alam niyo po yung perspective natin, parang orange. Minsan nga parang kiyat-kiyat lang eh. Pero when we allow ourselves na makontrol ng Lord, higit pa doon sa pakwan, yung sa kalahating pakwan, yung makukuha natin. Ito pong Psalm 18 po, was written after po na masalba yung buhay po ni David dahil hinahabol po siya ni Saul eh. Psalm 18 po is an evidence po na pag tayo po nagsuko ng buhay sa Panginoon, mananalo tayo. Pag hinayaan po natin ng Lord to control our lives, we would end up as victorious. Ngayon po umaga na to, mananalo tayo dahil, yun po yung pag-uusapan natin. Pag binigay natin sa Lord yung buhay po natin at yung control sa buhay natin, ba't nga ba tayo nananalo? Sinuko nga natin sa Lord. Bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo saglit. Panginoon, marami pong salamat sa umaga na ito. Ang panalangin namin, Lord, be in the midst of us, O Father God. Lord, take full control of this preaching, O Father God. Masalo lang namin yung mga bagay na gusto mo pong masalo namin upang magamit namin ito sa paglakad sa harapan mo. Panginoon, maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ilang mga bagay po, no? Bakit nga ba tayo mananalo? Nagsuko nga po tayo ng buhay sa Panginoon. Una po kasi, ang Lord po, yung path niya is perfect. Ano po sabi doon sa verse na binasa natin? God's way is perfect. Yung path po or yung way na ginamit po dito,
ay, depende po sa translation, no? Minsan path, minsan way. Galing po yan sa salitang direct. Okay? So alam niyo na po, pinanggalingan ng direction, di ba? Direct. Marami pong, marami pong English translation yan. Pero yung pong path, o yung way, pinanggalingan po niya yung salitang direct. At yung direct po, in the sense of Psalm 18 po, ang ginagamit po yung direct, means manner of, o kaya po yung moral administration ng mga bagay-bagay. Basically, paano mo didiskartehan yung mga bagay-bagay? Paano yung diskarte mo sa buhay? Paano mo patakbuhin yung sasakyan mo? Paano mo patakbuhin yung buhay mo? Paano mo patakbuhin yung negosyo mo? Path or way. Alam niyo po yun, in a world where yung leaders natin, minsan hindi natin magets kung anong gusto talaga. Di po ba, magugulat na lang kayo, bakit siya yung secretary ng ng DepEd? Bakit siya yung secretary ng DOJ? Bakit siya yung secretary ng ganito? Bakit dito pinagawa yung kalsada tapos dito yung sira dito yung bobat, ito yung sinira? Minsan hindi mo magets, bakit siya yung na-promote? Siya yung natutulog sa trabaho, di ba? Ha? Bakit ikaw na masipag? Bakit ikaw? Trabaho lang yung nadadagdag, hindi sahod. Parang, in a world where hindi natin alam anong ginagawa ng mga leaders natin, sasabihin ng Lord, alam ko yung pinapagawa ko sa iyo. Alam ko yung diskarte ko. Alam ko yung magandang tatahakin mo. Yung pong Derek na to, makikita din natin siya sa Proverbs 3:6 na marami po sa atin familiar, di po ba? In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Ano po ibig sabihin nun? Laliman po natin. Ano po yung original na pagkakasulat sa kanya? In all your ways, in all your direct, sa lahat ng diskarte mo, isuko mo sa Lord. Okay po? Para saan? Para daw po, siya, gagawin niya, He will make your orak. Ano po yung orak? Orak po ibig sabihin yung course ng buhay mo and even the fortunes of your life. Pag sinuko daw po natin yung diskarte natin sa Lord, yung tatahakin natin sa buhay na to, gagawing straight ng Lord. Ano yung straight? Yaushar. Ano po yung Yaushar? Hindi po ibig sabihin nun perfect. Hindi po ibig sabihin nun. Yung Yaushar po, straight, manageable, and pleasing. Doesn't mean po na perfect, doesn't mean po na sobrang rangyanan natin pag sinuko natin ang buhay natin sa Lord. Pero sinasabi ng Lord, pag sinuko natin yung direct, yung diskarte natin sa buhay, sa Kanya, yung pong tatahakin natin sa buhay na ito, gagawin niyang maayos, magiging manageable, at ito pa po, magiging kalugod-lugod. Ulitin ko po pag sinuko natin yung diskarte natin, yung tatahakin natin sa buhay na ito, magiging kalugod-lugod. Isipin niyo po, no? Nagtatrabaho ka lang ng maayos based doon sa sinasabi ng Lord. Yung mga tao nabuborn again dahil sa iyo. Yung mga tao na-inspire kung paano ka magtrabaho, na-inspire kung paano ka magsalita, na-inspire kung paano ka mag-alaga ng bahay. Pleasing to you, pleasing to the people around you, and pleasing to our Lord. Paano po pag sinuko natin sa Lord? Paano hindi ka mananalo? Di po ba? Yung diskarte mo, hindi mo na diskarte. Ang diskarte ang gagamitin mo na, diskarte na Lord. Paano ka pa matatalo? Di po ba? Ano po yung una natin? Perfect path. Pangalawa po, pa tayo mananalo pag sinuko natin sa Lord? Kasi po,
He has proven that His promises are true. All the Lord's promises prove true. Sabi po doon sa verse na binasa natin. Tingnan niyo po ito God promised. The Lord promises. Doon pa lang panalo na tayo Ulitin ko po Nangako si Lord, pinangako ang ni Lord. Doon pa lang panalo ka na Tignan niyo nga po yung katabi niyo. Sige po, parang hindi pa rin gising Tignan niyo po yung katabi, sige. Yung, pinangako ang ni Lord. Doon pa lang panalo ka na Doon pa lang panalo ka na Bakit? Sino ba tayo para pangakuan ni Lord? Di ba? Sino po ba tayo para pangakuan na Lord? Pagkaabalahan tayo, alam mo yung pag ayusin yung magandang hinaharap natin, bigyan tayo ng maayos sa buhay. But sino ba tayo? Yung pangakuan tayo ng Lord, panalo na tayo dun ang matindi po doon, ang Lord, pag nangako, hindi naman siya nagsisinungaling, hindi naman joke time. So pag nakarinig tayo ng pangako from the Lord, panalo na tayo. Di po ba? Ganun ka po ka-special sa Lord. Ganun kanya kamahal. Pwede niyo po bang tignan yung katabi? Ganun ka ka-special sa Lord. Ganun kanya kamahal. Kaya kanya pinangakuan. Ano pa difference natin sa Lord tsaka tao tsaka ng Lord pag nangako? Ang tao po pag nangako, 'di ba? We base it on assumptions. Ulitin ko po, pag nangako tayo, we base that on our assumption. Presumption natin na 'di ba? Kukuha ka ng yung installment plan o kaya loan, pay later. Angiti ka. Ang assumption natin, yung kita mo today, yung pa rin yung kita mo hanggang matapos yung huhulugan mo. Di po ba? We assume na yung pasok ng pera sa'yo, ganun pa rin yung kaya kukuha ka ng bahay, ng housing loan. Di po ba? Based on assumption. Mangangako ka, sige attend ako sa birthday mo. Bakit? Ang assumption natin, buhay pa tayo nun. Lahat po ng pangako natin based on assumption. Based on, I suppose, ito yung meron ako sa wallet nung kaya kong bilhin yan. Ganon din naman po, we reject yung mga promises sa atin ng tao. We don't believe the promises ng mga tao. Bakit? Based on assumption na hindi mangyayari yan. Feeling ko hindi yan ang sahod mo pagdating ng ganyang araw. Feeling ko pagdating ng araw na yan, sabi mo, lalabas tayo, busy ka na naman sa trabaho. Tama po ba? We accept or reject promises sa atin based on our own assumption dun sa taong nangako. Tama po ba? Kaya nga sasabi natin, ganyan ka naman, mga ako ka, tapos papako naman Bakit? We assume, di ka naman nagbabago Ano po yung difference natin? Sa atin, we give promises, we accept, reject promises based on our assumption. Ang Lord po, pag nangako, He doesn't assume the future. He knows it. Bakit? Na-witness niya na yun Kaya pag sinabi niyang gagawin niya yun, hindi yun based on assumption, baka kaya kong gawin yan sa'yo. Hindi po. Kaya niya kayang ipangako yun kasi nakita niya yun, He witnessed the future. Hindi po siya saklaw ng mga relo natin at kalendaryo natin. Okay po? Kaya po, pag sinabi ng Lord na ngako siya, totoo yun. Bakit? Nakita niya na yun Di po ba? But, paano ka matatalo? Doon yung pinangako ng Lord, nakita na niyang nangyari. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Ngayon ka pa ba matatakot? Sige po. Ngayon ka pa ba mag-aalinlangan? Yun nangako sa atin, nakita nang nangyari yun. Tayo na lang hindi pa po Si Lord kita niya na, nasaksihan niya na. Ginawa niya na noon. Isipin niyo po, Because the promise giver
maganda yung credential. At yung mga nakakaraang pangako niya po sa atin are proven to be true. Ngayon ka pa ba mag-aalala? Ngayon ka pa ba matatakot? Konting lang po, konting testimony. Ako po, to make ends meet po, kumukuha po ako ng sideline. Nag-edit po ako para sa mga YouTubers sa ibang bansa. Meron po akong isang kliyente. Bago po yun, meron po tumawag sa akin, 6:00 ng umaga, inaalok po ako ng trabaho. Ang starting po niya is around $95,000. 95,000 pesos. Starting po yun. Ang problema po, pag tinanggap ko po yun, hindi na ako makakapag-function as pastor. Talagang alis po ako sa ministry. Laki po yun, 95. Willing po sila hanggang 110 starting. Lord, laki na ito. Panalo to. Pero babalik ka, ano ba yung calling ng Lord sa'yo? Lord, sige, ikaw na po bahala. Tinanggihan ko po. Sabi niya, kaya natin yan kahit 110. Hindi na po kako. Sige. And then eventually po, meron po isang kliyente, constant po yan. Sabi niya, kaproblema ko hindi mo na akong papa-edit sa'yo. Talo ako sa isang kaso eh. Yun po, ang pasahod niya po sa akin para sa mga trabaho para sa kanya, per month, nasa 16,000 per month. Tapos wala na. Hinto na. Alam niyo po sabi sa akin ni Eileen, ngayon ka pa ba matatakot? Gusto, bakit? Sino ba natatakot? Bakit po? Napatunayan na namin before eh. Napatunayan na namin before eh. Last year po, yung mga notebook ng anak namin, yung pang-uniform nila, lahat po yun utang lang. Ilang buwan namin binunuin para mabayaran. Pero this year, hindi po kami nang utang para doon sa mga bata. Yung pa ba matatakot? Madali po ba? Hindi. Pero ba't ka matatakot? Ano madadagdag ng takot? Yung nangako at yung mga pangako niya before, napatunayan naman na totoo. Ano po yung una natin? Perfect path. Pangalawa po? Pangatlo po, yung powerful protection ng Lord. He is a shield for all who look to Him for protection. Lahat naman po tayo agree, no? He is our shield, Jehovah Magen. Tama po ba? Ang Diyos po natin ang ating sanggalang. Pero alam niyo po ba, although very comforting po yun, that the God of universe created the heavens and the earth would protect us. Pero po, part na to did not emphasize Jehovah Magen, God is our shield. Hindi po yun yung highlight niya. Ano po yung highlight niya? Yung po tinatawag na kasa. Sila na naghanap ng proteksyon. Kasa po in this phrase po, no? Sabi po doon sa verse natin, di po ba? He is a shield for all who look to Him for protection. Kasa. Given na po given na God would protect, God would shield us. So pag sinabi natin kasa, may available na shield, may available na protection, may available na shelter.
And that shelter po, that protection is perfect. Tapos lahat, pwede po maka-avail nito. Kaya nga sabi ng John 3:16, di ba? Whosoever believes in Him should not perish. Okay po? So meron tayong perfect shield, meron tayong perfect protection, perfect refuge. Pero po yung ibig sabihin ng casa talaga, hindi lang po may available tayo na sanggalang, pero kailangan mo as a person, hanapin yung refuge na yun. Kailangan mong hanapin yung shield na yun. Kailangan mong puntahan. Kailangan nyo po to stand up and leave your comfort zone, tapos hanapin mo yung protection ng Lord. Love naman ako ni Lord, ba't hindi niya ako protektahan dito kung nasan ako? Yung tanong po, nasa tamang lugar ka ba para proteksyonan ni Lord? Di ba? Ang example po natin dito, yung parang sa Israel, yung Iron Dome nila. Nabalitaan niyo po yun. Di ba, pinapaliparan sila ng missile ng Hamas. Pag may lumilipad na missile, yung Iron Dome nila, wala po silang force field, parang sa Voltes 5. Ganun, sa ano. Pag lumipad po yung missile, yung pong Iron Dome nila, itatrack po yung missile na yun, tapos babarilin nila yon sa ere. Hindi natatama sa kanila. Mga debris na lang po yung tatama doon sa mga bubong nila. Pero sila, shielded na sila from the destruction na pwede pong dalhin ng missile. Lahat po nung nasa loob ng coverage ng Iron Dome, ligtas from those missiles. Pero pag lumabas ka doon, bahala ka na. Ba't naman gano'n? Kailangan puntahan ko pa. Meron pong isang artist, Christian po siya, tapos sabi niya sa isang interview, meron daw po siyang kaibigan. Sabi niya, pre, pag-pray mo ako. Sabi niya, bakit? Anong pagpe-pray ko sa'yo? Sabi niya, pre, pag-pray mo ako, may drug test ako bukas eh. Sabi po ng artista, di kita pagpe-pray. Alam niyo po, minsan, gusto kong makapasa po sa drug test, no? Pero parang 8 hours of sleep siya eh. Pero isang buwan yun, binuno yung 8 hours. Tingin niyo po, kahit anong pray gagawin doon, makakalusot drug test yun. Diba? Kala mo may nagte-text lagi sa panga eh. Nagpe-pray tayo sa Lord na, Lord, protectionan mo po kami. Tapos, kasi kasero ka namang mag-drive. Ayaw mag-helmet. Lord, gusto ko po ng pagpapala. Tapos, di ka naman sanay magtipid. Lord, gusto po ko ng good health po, Lord. O, tingnan nyo, hindi pa ako nagsasabi. Natatawa na kayo. Di ba? Nung pong, sabi ko kay buhay pa si Mama, tapos sabi ko, Bibi, kukuha ko motor. Ayaw ni Mama. Ako po kung naalala ni Jesus, sumulat pa ako talaga. Sabi ko, naniniwala po ako sa protection ni Lord. Iingatan ko naman yung pagdadrive ko. May mga bagay po talaga hindi natin kontrolado. Pero ang gusto ni Lord, sa mga bagay na kaya mong gawin, gawin mo yung parte mo. Okay po, hanapin mo siya, saliksikin mo siya, puntahan mo siya in a place na siya na yung bahala magprotekta sa'yo kasi may mga bagay na hindi mo talaga kontrolado. Okay po? Si David po, hindi niya kontrolado yung sibat ni Saul. Ano yung kontrolado niya? Yung sarili niya. Kaya nung na-corner niya si Saul, hindi niya pinatay. Anong ginawa niya? Kinatkatan niya lang po yung robe. Anong ending? Mas pinoteksyonan siya ng Lord.
Nagsasayaw ba siya sa harapan ni Saul habang sinisibat siya? Hindi. Matalino po siya, nagtago siya eh. Kaso nagkakatagpo pa rin. Pero kahit po nagkakatagpo sila, iniingatan siya ng Lord. Naalala niyo po, few weeks ago, ano po yung sinare ko, when the scripture talks about seeking, hindi lang po yung basta, oh son. Seeking actually in the scriptures po, ibig sabihin po nun, gugustuhin mo talaga, pagtatrabahuhan mo, pupuntahan mo, hahabulin mo. And that is seeking. So when we say casa, those who look, those who seek for protection, gugustuhin mo, tatayo ka sa kinakatayuan mo, pupuntahan mo ang Panginoon. Dito po tayo magtatapos. Panalo po tayo sa Lord eh. Hindi dahil kung sino po tayo, panalo tayo because of who God is. Pero hindi po ibig sabihin nun, petics na tayo at manunood na lang tayo. May gagawin ka rin. You have to do your part. Gusto mo na mataas na grado, mag-aral ka. Gusto po nung pag-asenso, magbanat ka ng buto. Gusto po ng healthy body, mag-discipline. Mag-exercise. Hello po? Gusto niyo po na maayos na sambahayan? Ibigay niyo po sa Lord. Do your part. Hello po? Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Sige po, tingnan niyo yung katabi niyo. Sabi niyo, pangako ko sa iyo, gagawin ko yung mga dapat kong gawin. Okay po?